yung mga residente ng Baclaran, nagising na lang sila dun sa mabahong basura na bitbit mula dyan sa Manila Bay. Tama, Manila de Bay. Ay, tama ba? Manila Bay. Di ba? Nabitbit na doon. Kasi ano yan eh, yan na yung mga tambak-tambak na basura na hindi naman yung mga residente lang yung Hindi lang nagtapon. residente, Kasi That's, naagos na eh. Galing yan sa iba't ibang mga lugar. So, we're all guilty. Actually, mga kapatid. galing nga daw sa kadagatan, no? Tapos nag-high tide, pumasok na dito sa Metro Manila, dito sa atin. Actually, yesterday, 3 truck, yung equivalent na basura na nakuha nila, nalinis nila dyan sa Baclaran, if I'm not mistaken. Today, 7 trucks. Yes. Kaya kaya sino sisisihin mo dyan? Yun lahat ng nagkalat, sino nagtapon sa kung saan-saan? Yeah. Of course, sinisigil natin yung mga tiwali, pero pupunahin din namin kapag hindi rin po maayos inyong pagdidispose ng inyong mga kalat. Ha, mga kapatid? Anyway, Bakibalita muna tayo. Sige, unahin na natin. Mula kay Francis Rivera, ang atin pong mobile journalist, para mabigyan tayo. Ayan na, nakikita natin sa likod ni Francis yung tambak na basura. Kamusta dyan, Francis? Gaano karami na yung tanggal nilang basura dyan? Chiki base as of base dun sa LGU ng Parañaque, nasa 244 tons ng basura ang natanggal nila ngayong araw. No, equivalent yan sa 45 trucks ng basura ang natanggal nila dito. Actually, nakita rin tayo ng improvement dahil kung makikita ninyo itong sa ating harapan, kung kita pa yung parang white mark, nagmarka kasi yung mga basura, so nakita natin yung white line na yan yung mga basura from yesterday. So nakita natin na medyo nag-subside na, no? At actually dito tayo nakatayo mismo sa parang mga basura, no? Pero ito nakita natin na medyo subsided na rin at yung kalahati ng Redemptorist channel nakuha na rin yung mga basura. So pero nakikita pa rin natin na makapal at talagang aabutin ng 1 linggo ang paghahakot dito sa Redemptorist Channel para doon sa mga naipong basura dulot nga ng mga nagdaang pag-uulan nitong nakaraang linggo. Okay. Francis, solid ba yan tinutungtungan mo? Baka mamaya bigla ka malaglag. Yes, solid naman yung dahil nakatapak naman tayo sa bato na medyo nalinis din yung part na to, so nakatapak tayo sa bato malapit dito nga sa mga basura na nakuha na ng mga miyembro ng sentro dun sa LGU ng Parañaque, pati yung mga worker from DPWH and sa MMDA. Actually, siguro mga 5 to 10 minutes, doon na nagsimulang mag-pack up yung mga worker. At tapos na yung isinagawa nilang clearing operation. So, tigil operation muna sila ngayon. At kanina, naghahakot pa sila ng mga basura. Pero ngayon, nagpahinga na siguro at tigil operasyon muna sila. Okay. Francis, kailangan lang natin itong stress or ulitin. Sabi na namin to kanina. Pero mula dyan sa iyong vantage point na hindi porket dyan naipon sa Redemptorist area, yung mga basura na yan, galing yan sa komunidad nearby. Tama ba ang inuulat natin maghapon na ito ay galing na sa Samut-Sari o sa iba't ibang mga lugar dito sa Metro Manila? Yes, Ruby. Galing to sa iba't ibang cities na connected dito sa Manila Bay. No, ayon kay Parañaque City Mayor Edwin Olivares, based do sa naging assessment nila, nag-high tide itong Manila Bay, kaya naman naging catch basin itong Redemptorist Channel ng basura. Actually, meron naman daw silang mga trash trapper, pero ang problema nga dahil sa sobrang dami, overflowing, at hindi na kinaya ng trash trapper, kaya naman dito naipon yung mga basura from different cities na connected dito sa Manila Bay.
Oh, sorry Francis, baka sinabi mo na to kanina at hindi ko lang narinig. Pero ang estimate nila, kasi ang dami niyan, ang estimate nila ay gaano ba katagal itong paglilinis na gagawin nila? Yes. According to DPWH Secretary Vince Tizon, baka nga abutin ng 1 to 2 weeks. Pero sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, talagang pupuspusan daw nila. Kung hindi within this week, baka by next week, baka matapos na nila itong paghahakot ng basura dito. Pero sa nakikita natin, kahit pasintabi muna po sa mga nagdi-dinner, eto, samot-sari pa yung mga basura na nakikita kasi natin dito. So, iba't iba rin yung mga laki. Tulad nga nito, naipon dito yung mga kahoy, yung mga styrofoam, yung mga bote, yung mga sachet, at yung mga maliliit na balat na nakikita natin dito, medyo pahirapan din nilang kunin. Kaya yung ibang mga workers, kung nabutan din natin kaninang umaga hanggang kaninang hapon, nakalubog po dito sa part na yan para kunin yung mga ilang mga basura na hindi mahakot ng ating mga backhoe dito. Oo, Francis, dalawang bagay. Una, so gaano kasangsang yung amoy ng basura kasi kinakaya mo na walang mask. And pangalawa, yung mga nahahakot nilang basura, saan nila dinadala? Tama ba? Medyo nag-choppy ka kanina nung sinabi mo yung bilang ng trucks. Hindi ko maintindihan kung 4 to 5 o 45 yung sinabi mo. Yes, mas 45. 45. Since day trucks one. Ang nalikom nila na basura. Ayun pa yung total nila simula nung nagsimula sila ng clearing operation sila dito kahapon. At based do sa observation based natin dito dahil medyo malapit tayo, hindi naman medyo masangsa, pero although andun pa rin yung amoy, siyempre creek at ilog pa rin ito. Andun pa rin yung amoy pero hindi ganun katapang. So bearable pa naman siya yung amoy niya. Pero noong lumakas yung hangin kaninang bandang hapon, lumakas yung hangin, sinabayan pa ng pag-ulan, doon talaga lumabas yung medyo matapang na amoy mula dito sa mga basurang ito. So saan nila dinadala? Ang dami nun, 45 trucks. Ayon sa sentro, sa head ng sentro dito sa Parañaque City, yung mga naunang nakuha nila mga truck ng basura, dinala nila sa may San Mateo Rizal, doon sa may dam site doon. So, continuous din naman yung gagawin din nila for the following days hanggang sa maubos daw yung mga basura na andito. Okay. So, abang nandiyan pa si Francis, ha. Sabihin ko lang na, of course, dyan naka-assign si Francis ngayon, sa may Parañaque area. Pero marami pa kaming alam na pinuntahan ng mga reporters natin na ganyan din ang sitwasyon, meron sa may bandang Rizal at meron din sa may bandang Caitasa, meron din sa may bandang QC at sa Manila, so, hindi siya masasabing problema lang dyan sa area na yan. Yes. This is a problem that we need to look into. The same way that we're looking into the corruption mess about flood control, yun din pong disiplina sa ating mga sarili. Correct. Okay, thank you na. Maraming salamat sa'yo, Francis Rivera. Thank you, Francis. Ingat. Alam mo, dapat nga, tingnan natin yung mga sarili natin kung tayo ba nagtatapon ng basura ng tama. Kasi minsan nakaka-frustrate. Yung halimbawa, nakapila ka lang sa isang government agency, may ipaprocess ka na paper, nagutom ka, bibili ka ng yung mga naglalako, di ba? Tingnan mo, madalas kang makakakita kakain ng fishball, yung pinagkainan ng fishball, ilalapag kung saan sila nakapila. Tapos wala na, makakalimutan na nila, nandun na yun. Okay. Nakakaloka. So, Diba? sinasabi ng iba, huwag natin kalimutan yung flood control mess. Of course, hindi natin kakalimutan. Pero sabihin ko lang, ganito pa lang ako kaliit, elementary pa lang lumabas yung unang commercial about lahat ng itinapo. Yung literal na video nung bata ako ng television ay square pa po. Yung iba nga nakabahay pa sa kahoy. Nakabalot dun sa parang casing na parang furniture cabinet. na cabinet. Yung commercial na hindi ko makakalimutan bilang bata ay yung commercial na tapon ng tapon yung mga tao ng basura nila. Basura. Tapos nung umulan,
bumalik sa loob ng bahay nila yung Tama basura. naman. Ilang beses nagkaroon ng versions tungkol dyan. So hanggang ngayon problema pa rin natin siya. So we never learn. So it's really, isipin mo, may gano'n na nga tayong problema to begin with, yung disiplina natin. Meron pa tayong problema sa korupsyon. So Hindi pag ba? pinagsama mo yan, talagang lagpas taong bahaya. Oo, bumabalik sa atin yung ginawa natin. Alam mo, natatandaan ko nung grade 1 ako. Grade 1 ha, itinuro sa amin yung kanta ng asin, yung kapaligiran. Natatandaan Oh, nyo ba hindi yun? ko alam yun. Yung Pero wala ano yung ka gist? bang napapansin? Yun. Parang tungkol yun dun sa ano, kay dumina ng hangin, pati na ang So mga sa environment. ilog natin. Di ba kasi grade 1 pa lang, bata ka pa lang, tinuturo na sa atin sa school Yes. kung gaano ka-importante to take care of our environment. Hanggang ngayon, And tinuturo yet, yan. eto tayo, matatanda, sino ngayon ang responsible dyan sa mga tambak na basura na yan? Of course, may pananagutan ng government, So, pero sila lang ba? Dalawa Bakit learnings di tayo natin. natututo? Pero dalawa nga learnings sana Oo. natin. Huwag tayong magpauto at saka panagutin natin ang mga politikong corrupt. Pero panagutin din natin ang sarili natin by way of discipline para hindi tayo nagkakalat. Baka it's about time na higpitan natin yung policy. Or I don't know if we have enough policy about garbage disposal. Baka hindi lang nai-impose ng maayos. Ano bang ginagawa ng mga Hapon at napakadisiplinado nila? Nakakaingit, Kasi, ano? tama naman. Tayo, tinuturo naman sa atin, simula Oo. nung bata tayo, ganun din sa kanila. Bakit nag-work sa kanila, sa atin hindi? Bakit? Yeah. Mga kapatid. Ay. Things we should be asking ourselves also. No? Para may karapatan tayong questionin yung mga lanloloko sa atin ng mga politiko. Oo. Dapat din nating tanungin Questioning ating yung mga sarili. Okay?